Attorney, pwede ba akong idemanda ng estafa dahil hindi ako nakabayad ng utang? Okay. Ang simpleng hindi pagbabayad ng utang ay hindi otomatikong estafa. Okay? Dahil sa ating batas, ang utang ay isang civil obligation. Dahil ito ay civil obligation, ang remedy ng nagpautang kung hindi siya nabayaran ay mag-file ng civil case either for collection of sum of money or mag-file ng small claims kung ang utang ay hindi lalagpas ng 1 milyon. Now, ang estafa, this is a criminal case. At pag sinabing criminal case, may imposition of penalty of imprisonment kung na-found guilty ng korte yung akusado. Tandaan sa ating konstitusyon nakalagay na there's no imprisonment for non-payment of debt. So ulitin natin kung simpleng utang hindi ka makukulong dahil lang hindi mo ito nabayaran. Magiging estafa lamang ang kaso mo kung noong nangutang ka may involved na dadaya, panglilinlang, or pangloloko. Halimbawa, nung ikay nangutang, gumamit ka ng peking dokumento or peking papeles para lamang makumbinsi mo ang inyong inatangan na pahiramin ka ng pera or nanloko ka, dinaya mo yung inutangan mo, nangako ka na may pangbayad ka, may collateral ka pero wala naman talaga. So dito maaaring makonsider na estafa because of the deceits or the false pretenses that you promise or that you made. Okay? So dito lamang magiging estafa. Pero kung pure utang lang or simpleng utang at hindi mo nabayaran, hindi ka makukulong. Okay? So I hope that's clear. And that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.